Mga master, alam ba ninyo na muntikan nang maging batas ang pagkakaroon ng tax exemption dito sa mga honorarium na tinatanggap ng mga guro at lahat ng mga nagpo-provide ng serbisyo tuwing panahon ng eleksyon. Last year ito nangyari, mga master, at naging balita nga itong pagveto ni President Marcos sa mga panukalang batas na ang layunin ay gawing exempted sa tax itong honorarium during the conduct of election. Ito po ay ayon sa isa pong article sa Philippine Daily Inquirer last year, at other networks din, other media ay binabalita din po yun kasi yun nga po yung nangyari last year. So nagveto si President Marcos dito sa tax exemption ng nasabi pong honorarium, at yun po yung dahilan kung bakit muntika na sana na magkaroon ng batas. Sana buo sana yung makukuha na honorarium ng mga nag-serve sa election kung napirmahan lang yung panukalang batas na yon. So yung Senado ay meron pong Senate Bill 2520 last Congress, at yun naman pong House of Representatives ay meron pong House Bill 9652. Lahat po yun, pareho po yun yung kanilang mga versions, na yung intention nga ay gawing tax free. So ito pong itong honorarium sa mga nag-serve sa election. Yun kasi yung atin pong proseso, dapat meron munang approved na bill sa Senado at approved bill sa House of Representatives na pareho po yung layunin nila, tapos dadalhin yan doon sa Malacanang for the signature of the President para maging batas. Pero sadly, last year ay naveto itong mga bills na ito, kaya hindi siya naging batas. Kaya ngayon, itong honorarium na matatanggap ng mga nag-serve sa election ay magkakaroon pa rin ng tax deduction. So, ayon po sa Pangulo, yung kanya pong dahilan kung bakit na-veto yun pong bills na yon ay para po kasing yung intention nila ay counter doon sa objective of the government's comprehensive tax reform program, which is to correct the inequity in the country's tax system and negate the progressivity of the reforms introduced by the Train Law. So para siyang naging hindi siya coincide with the Train Law, yun po yung naging parang reason. Ito naman po ay pwede pa siguro in the future, baka in the future ay magkakaroon ng chance na maging batas itong pagbigay ng tax exemption sa honorarium ng mga nag-serve sa local and national elections. Hindi po natin alam, baka in the future po maging batas. Pero sa ngayon, ito pong barangay and SK elections ngayon pong Oktubre nitong taon na nangyari po kahapon lang, ay mayroon pa rin pong deduction sa tax. Yun pong makukuha ng mga nag-serve. Kasi nga ay hindi nagtagumpay na magkaroon ng batas for the tax exemption. So, yun po ay nangyari. Kung naging batas na yun last year, edi sana ngayon effective na at mai-enjoy in full. Pero yun nga po yung naging dahilan at yun po yung naging nangyari last year, kaya mananatili pa rin taxable ito pong honorarium ng mga nag-serve sa election na ito.